Hi Megaminds! Welcome sa Megaminds Podcast. Kumusta? Ako nga pala si Megamind Cap. Para sa unang part ng ating first episode, may gusto kong ipanood sa inyo na mahalagang bagay at napapanahon. Kagabi, naisip ko na imbitahan ang mga kaklase ko na mga Megaminds rin para sa isang may saysay o makabuluhang podcast. Na pag-usapan namin dito ay tungkol sa social media platforms at mga effects nito sa buhay natin. Handa na ba kayo manood? Tara, let's go! Good Mega Mindful evening. Welcome sa Mega Minds Podcast. Tonight, I'm going to call my classmates at tatanungin ko sila kung anong paborito nilang social media at kung bakit nila nagustuhan ito. At tatanungin ko rin sila kung anong mga na-observe nila na effects or impact na kanilang na-encounter sa paggamit ng mga social media. Pero bago tayo magsimula, ano muna ang social media o social media platforms? Ang social media platforms o social media ay isang application o website na maaaring mapagkunan ng entertainment. Maaari ka rin dito mag-post o makipag-socialize at marami pang iba. Ngayon, subukan natin silang tawagan at alamin natin ang mga sagot nila. Hi guys! Good evening! Good evening din. Hello, Good evening good din. evening. Kamusta? Ayos lang. Ito, Okay okay lang. lang. Nice. So, ngayon tatanungin ko kayo pero we're all aware naman na napaka-high-tech na ngayon kasi surprisingly sa ilang pindot mo lang meron ng entertainment any form yun. Sa dami ng social media apps, share ko sa inyo yung isa sa mga paborito kong apps na ginagamit ko lately is Instagram. Doon kasi I feel free to post any pictures and doon ko nakikita yung mga paborito kong celebs. Pero kayo guys, anong social media platform o social media app na ginagamit nyo lately? At anong nagustuhan nyo sa app na yun? Simulan natin kay Megamind Mark. Hi Mark! Hello. Siguro ako, para sa akin, YouTube yung pinakagusto kong app ngayon kasi marami siyang content. So, pwede siya for entertainment, pwede siya for other purposes also like learning. Maraming videos sa YouTube, may mga documentaries, may mga tutorials, may mga funny videos na kung saan pwede kang relax kung sakaling nai-stress ka. Ayun, nakaka-entertain talaga siya ganun. Di ba ang saya-saya niya gamitin? Doon din ako nanonood ng ano kapag gusto ko matuto magluto or kung paano mag-code. So ayun, thank you Mark. Tanungin naman natin ngayon si JL. Hi JL, Hello. anong app yung paborito mong gamitin? Share mo naman sa amin. Para sa akin is yung Twitter. Kasi 'di ba pagka kunyari may problema ka, tapos sabay gusto mong mag-vent out, wala kang mapagsabihan. Pwede mong i-post doon yung mga mo, mga saloobin mo sa buhay. Also rin siya real time rin yung information niya. Kung saan mabilis tsaka mabilis kumalat yung mga information na nandun. Also makikita mo rin yung kunyari nag-post yung celeb na gusto mo or K-popan ka. Pag nag-post dun yung K-pop group na gusto mo, makikita mo agad. Yun, para sa Oh, halos lahat na yata ng updates ng mga concerts, paborito nating K-pop groups, nandun mo na makikita eh. Thank you, JL. Ngayon, tatanungin ko naman si Megamind Romeo. Hi, Romeo. Hi. Para sa akin, Facebook. Kasi, entertainment siya. Mag-share ng, pwede ka manood ng mga, videos, memes, and meron din siya mga games sa loob, di ba? Sa loob ng Facebook, like yung mga, Dragon City, mga CTV, Farmville, yung mga dati natin nilalaro. Pwede ka rin mag-post ng mga videos mag-share ng mga videos and pwede mo i-share yung mga nangyari sa araw mo like yung sa My Day nga. Plus pwede mo rin i-showcase yung mga talent mo. Parang masarap sa pakiramdam pag na-share mo yung talent mo sa iba, di ba? Oh, saya gumamit ng Facebook, napaka-reliable. At saka, ito yung pinakasikat na app dito sa Philippines. Naalala ko pa nga yung yung Pet Society tsaka yung Everwing. Thank you, Romeo. Tanungin naman natin si Adrian. Hi, Adrian. Hello. Para sa akin Messenger. Messenger kasi parang madali ka makakakontak sa mga malalayo. Hindi na katulad dati na 'di ba, hindi na magsusulat-sulat, nag-aatid ng letter ganun.
Nice. Thank you, Adrian. Ngayon, tanongin naman natin si Ryan kung anong social media app yung pinaka-paborito niyang gamitin. Hi, Ryan. Hello, magandang gabi. Para sa akin, na social media platform, TikTok. Bakit? Entertainment din siya. Simula nung nag-lockdown na way back 2020, ito yung mga nagagamit natin. Dito rin tayo natututong sumayaw. Tapos marami din information sa nakukuha. Pwede rin natin gamitin na memories gawa ng pagsasayaw kasama mga pamilya natin, ganito. Nagiging bonding din siya at pwede rin tong gamitin natin sa mga shop kaya ng bagong update na to. Dito rin tayo nagkakaroon ng kita at iba. At pwede rin tayong makakuha ng informations about sa mga iba. Gaya ng mga laro, ganyan. At yun lang. Maraming salamat. Oo, no, napaka-useful niya. Doon din ako nag-order online kasi sobrang mura niya. Pero guys, may isi-share ko sa inyo. Personally, sa paggamit ko ng social media, lalo na sa Instagram, iba yung naging psychological effect niya sa akin. Iba yung parang naging impact niya. Lately, na-observe ko sa sarili ko na parang nagpo-post lang ako parang for validation. Doon lang kasi ako parang siguro kung dahil sa hindi ko nakukuha yung validation sa physically, yung kakaharapan ko na kaya doon na ako nagpo-post sa Insta tapos doon parang masaya na ako na marami nagla-likes. Tapos may nagko-comment kung maganda yung suot ko. Sa inyo guys, kung kayo naman, anong na-observe nyo doon sa paggamit nyo ng app na yun or any social media? Anong psychological effect or any impact sa inyo sa paggamit ng social media? Siguro sa akin lately, since gaya nga na sinabi ko kanina, kaka-entertain talaga gumamit. Minsan kumakain na siya ng sobra sa oras ko. Like, may mga kailangan akong gawin, like mga projects, assignments. Minsan nasasapawan na siya kasi gusto ko na lang manood ng video sa YouTube kasi marami talagang content na mapapanood. So, may pagka-addictive yung nature or yung pagkakagawa ng YouTube. Kaya marami talagang nagamit sa kanya and nakaka-apekto siya sa time management. So, Para sa akin is yung pagka-toxic ng Twitter. Alam naman natin na grabe yung pagka-toxic ng Twitter, di ba? Tsaka also yung yun nga, yung validation. Tsaka yung FOMO or fear of missing out. Pagka nakikita mo yung ibang friends mo na nagpo-post ng mga lakad nila, ganun. Feeling mo na left out ka na. Hindi ka na sabay sa trend, ganun. Sa akin kasi parang napansin ko wala siyang age restriction. Naka-access siya ng mga minor. Naalala ko nun ginawan ako nun ng Facebook mga 20, mga 10 ata ako nun or 9. Ang ginagawa lang, di ba may age restriction siya, mga 18 ata yun, no? Tapos, ang ginagawa lang, di ba binabago natin yung year ng birthday natin para makapasok tayo, makagawa tayo ng Facebook or ng ibang social media account. So, isipin mo yun sa ganong edad na na-access nila yung mga social media na gano'n na pwedeng makapanood sila ng mga sexual content, mga may mga bad language na pwede nilang ma-adapt or magaya. Para sa akin parang rin parang panloloko rin minsan sa, di ba, kuwari, may mga scamming di ba? Yung parang may magchat sa'yo through messenger. Ano yung kanya, papaikutin kanya sa mga masalita para mag-send ka sa kanya ng pera. Isa pa doon yung sa pag-uubos din ng oras. Minsan, di ba, kayo napupuyat kayo, kakachat nyo sa mga baby nyo Nauubos niya, nakapagpuyat na kayo, may mga responsibilidad pa kayo kinamagaan. Yung isa rin yung gambling, di ba? Ngayon, uso ngayon yun no? May magpo-forward sa'yo ng ganito. Click mo to, tapos parang like Pilwin, ganun. Tapos yung mga parang puro sugal, ganun. Para sa akin, yung mga cons ng TikTok ay yung sa pag-ubos ng oras. May mga bata din kasi na gumagamit ng TikTok. Wala siyang dati nare-restrict. May mga content din na bastos na nagbumura. So, na-influensyahan din yung mga bata. At meron din doon, gaya nung sa bus na yung bata iyak ng iyak dahil hindi niya nakuha yung phone. Pero yung nakuha na yung phone at nanood ng TikTok, okay. So, ang pangit ng nangyayari minsan sa TikTok.
So yun nga guys, no, napansin natin na endless yung possibility sa paggamit ng any social medias. Pero doon natin marirealize na kahit na puro entertainment, meron siyang limitations. At dapat malaman natin kung hanggang saan lang tayo sa paggamit ng social media at kung anong hangganan lang dapat yung social media na binibigay niya sa atin. Dapat talaga na matuto tayo mag-manage ng paggamit ng social media. Discipline na rin yun para hindi tayo maapektuhan lalo na yung mental natin. Isa sa mga naapektuhan yan eh. And yung physical, siguro isa rin yun dahil hindi ka na nakakagawa ng any household chores or yung simpleng hygiene sa sobrang tagal ng paggamit nila sa phone or sa apps. Di na sila naliligo, kailangan pa silang sabihan, pati sa pagkain. 'Di ba? Magugulat ka na lang magmamadaling araw na hindi ka pala nakapag-dinner. Tsaka mo lang mararamdaman pag hilong-hilo ka na. So yan dapat talaga sa paggamit ng social media, alamin natin, simpleng logic na lang na limit yourself sa pagpo-post, sa pagbibigay ng information sa online, hindi natin alam kung trustful yung nagbibigyan natin ng information. So, sa tingin nyo guys, anong natutunan nyo noon nung na-observe nyo yung impact na yun? Sige, ikaw Mark. Siguro, since yung pinaka-encounter talaga kasi issue sa time management. So, tinry ko bawasan yung paggamit ko sa kanya paunti-unti hanggang sa natutunan ko na huwag masyadong magtagal manood and mas i-manage ko lalo yung mga gagawin, especially yung mga importante bagay. Kasi lang muna yung unahin bago ko babad sa YouTube. Para sa akin yung pag-control ko sa paggamit nun. First of all, then second is yung pagka kunyari, nararamdaman ko na na ako, FOMO na or fear of missing out na. Tinatry ko makipaghalubilo in personal. O kaya, ang iniisip ko is, hindi naman tayo pantay-pantay ng buhay. Kaya, minsan talaga, mali-left out ka. Ang gawin mo na lang is, magpakatotoo ka. Ganun. Sa akin, di na kasi sa akin, yun eh, kasi 18, 20 na tayo eh. Na tayo eh, sa tamang edad na tayo. Yan na lang natin yung kapanonood natin. Kung may makita tayong ganun, na lang natin, i-report. So, para sa akin siguro mas lilimitahan ko na yung paggamit ko nun. Ay, lilimitahan ko lang yung oras na paggamit ko nun. Gagamitin ko lang yung pag talagang kailangan. Yung pag emergency, di ba? Kailangan talaga yun. Siguro mag-iingat na rin ako sa mga nakakausap ko ganun. Kung okay, kung ano ba to, kung scam ba to, or good thing sa akin. Lilimitahan ko na lang lahat ng yung paggamit ko nun sa oras na kailangan lang dapat. Para sa akin yung sa oras, kailangan nating bawasan sa paggamit nito dahil masyado na tayong nauubusan eh. So, ang tamang gawin natin, limitahan, gawin ko lang pangpatulog, tas sumama na lang sa pamilya, makibanding, ganito, sa mga kaibigan, para naman hindi nauubos yung oras natin sa paggamit nito. Kaya yun lang. Thank you sa inyo guys. Ang dami kong natutunan mga bagay sa inyo. Sana marami rin kayo natutunan sa pinag-usapan natin tonight sa podcast na ito. Thank you guys. See you again next time. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye, sir. Bye-bye. Okay. Bye. Bye-bye. Bye, Sir. Bye-bye. Good night. Maraming salamat sa inyong pagbabad sa unang part ng ating episode. Kung gusto mong panood ang exclusive videos and podcasts, just hit the subscribe button and don't forget the bell button for more updates. At kung gusto mo naman mapakinggan ng buo yung mga episodes natin, just follow us sa aming Spotify. Maraming salamat at ako ulit si Megamind Gab na nagsisabing, Great Minds Think Alike. Thanks for watching!